Okay, magandang araw muli sa inyong lahat at sa pagkakataong ito, tuturuan ko kayo o tutulungan ko kayong basahin ang akda, ang isa sa mga akda na nakatakda ninyong basahin para magkaroon ng para sa inyong written works o sa inyong pasulat na gawain. So ito yung ang pamagat ito ay Estero ni Rosario de Guzman Lingat. So pag sinabi natin Estero, sa Maynila ito yung isang anyong tubig na parang hindi umaagas na kadalasan tinatapunan ng mga basura. So sa Maynila, syempre sa mga area na may mga illegal settlers, makikita natin na yung estero ay nakakadiri talaga. Okay. So tignan natin kung paano ginamit yung metapora ng estero dito sa akin. Okay. So simulan ko na yung pagbabasa. Upang makarating sa kanilang tahanan, kailangan niyang dumaan sa tulay na kahoy na tumatawid sa mabahong estero na may maitim at malapot na putik na pinamumugaran ng lamok at kung ano-anong nagkitaw-kitaw. So nagkitaw-kitaw, ibig sabihin, kislot. Okay. Tatakpan niya ng panyo ang kanyang ilong pagtawid niya sa tulay at ito ang magpapasimula sa kumukutsang tawanan ng mga istambay na tulad ng mga lamok at kung ano-anong namumugad sa estero sa ilalim ay lagi namang nangakapulupot sa kilid at gabay ng tulay. So habang tumatawid siya dun sa part ng tulay, ligawan mo nga Brando, maririnig niya, sexy masyado. Sasabayan ng punot ng kanyang noo ang panibagong ugong ng tawanan. Hindi siya titingin sa mga iyon, kailanman ay hindi siya tumingin sa mga mukha ng mga iyon. At galit na bibilisan ang kanyang mga hakbang upang makalayo kaagad. Subalit maririnig pa rin niya ang malulupit na salitang ihahabol sa kanya. Huwag Brando, Osla na yan. So Osla, so salitang kalye, laos, okay. Para kang namulot ng dahong tuyo, tawanan ulit. At may sasagot, ingit ka lang, huwag mo intindihin yan Brando. Sumigi ka, maatik yan. So atik ay binaliktad na kita, ibig sabihin mapera. Okay. At kahit pa paano, nauunawaan niya ang kahulugan ng mga salita ito. Masalab. Nagngingit-ngit na siya pagpasok niya sa pintuan ng kanilang bahay. Mga bastos, inuusal niya. Wala lang ginawa kundi umistambay. Hindi magsipagtrabaho at pakinabangan ng mga katawan. Ginagawang parang daga ang sarili. Hindi sikaping makaalis doon sa esterong pinamamahayan. Pagpipinit niyang muli ng pinto, maririnig niya ang tinig ng kanyang Lola Edes mula sa kusina. Ikaw na ba yan, Sidra? Sasagot siya ng oho. Pilit niyang pinapayapa ang inis sa loob. Lalabas si Lola Edes mula sa kusina. Sisipati ng naliliit na mga mata ang oras ng nasa dingding. Kapag ikalima na at ikalahati ang oras, sasabihin itong, sige magbihis ka na't nakahanda na ang iyong kape. Kapag lumampas ang dating niya sa oras na ito, nakakayag ka yata. Ibig sabihin ng kayag ay naaya. Ang sasabihin at bubulong-bulong na papasok ulit sa kusina. Aakit siya sa kanyang silid. Nangingit-kit pa rin. Tatawanan ang puwang ng kanyang mga tatanawin sa puwang ng kanyang mga bintana ang mga lalaking abot tanaw sa tulay na pinagkakalumpunan. Nakapanungaw sa fuklam na matang tatanamin ang magagasong kilos. Ihahagot ng mga mata sa sapangpang ng esterong abot tanaw rin at iismiran ang tila kahong 2 metrong palisukat na nakapatong sa 4 na payat na mahaliging nakabaon sa putik, pangpang ng estero na siyang tahanan ng marami sa mga istambay na kinamumuhay. So nilalarawan lang dito yung karakteristik ng lugar nila. Okay. Palagapak na ipipinid niya ang bintana gayong malayo ang tulay upang makita o marinig ng mga pinag-uukulan ng kanyang ginawa. Haharap sa salamin, matapos na isa-isang mapalitan ang suot ng damit, matagal na mamasdan ang maliliit na mga mata, ang pisngi inukit ng maraming taghiyawat at malaking bibig na ibinabalik sa kanya ng kaharap ng salamin. Hindi maganda, aaminin niya. Ngunit kapag naayos niya ng pampagandang tinututulan ni Lola Edes, ano ba yung ginagawa mo sa mukha mo? Hindi na rin pangit. So, ibig sabihin ay si Lola Edes lagi siyang nagme-makeup siya
Tinututulan ni Lola Edwards yung pag-makeup niya. So, makikita niyo na siguro sa part na to, meron ng bahagyang suliranin na talakay yung pangunahing tauhan ito ko sa pangunahing tauhan. Okay. At hahanapin niya kung nadaragdagan ng mga pinong guhit sa paligid ng kanyang mga mata na nakita niya noong minsan. Igigiit sa sarili, hindi pa matanda ang 31 taon. Bagaman at dapat niyang sanang may kapilis na siya sa buhay. Ngunit ngayon pa. So, siya ay 31 taon na, 31 years old. So, nakalagay dito ay dapat daw sana may kapilis na siya sa buhay. Ibig sabihin ng kapilis sa buhay ay asawa. Ngunit ngayon pa ba? Sabi niya, so 31 years old na siya. Feeling niya ay matanda na yun para mag-asawa pa siya. So, kibit-balikat siyang lalayo sa salamin. Suliranin lang ang pag-aasawa. So, parang kino-comfort yung sarili niya. Problema lang yung pag-aasawa. May higit pang maligaya sa buhay na malaya at walang problema. Meron para bang higit? Siya ay malaya at walang problema. Pag-ibig, lampas na siya sa edad na nag-uukol ng panahon ng damdamin niya. At kung noong kanyang kabataan ay hindi niya pinagkakabalahan ng pag-ibig, ngayon pa, paubayan na lamang yan sa mga kabataan. Kung noon nga daw ay hindi naman siya nagkaka-interest sa pag-ibig, ngayon pa ba matanda na siya. Pahuni-huni siyang mananaog sa kusina upang tulungan ng kanyang Lola Edna sa paghahanda ng kanilang hapunan. Kung dinaraya niya ang kanyang sarili o hindi, tanging siya lang ang nakakaalam. Isang araw ng linggo, kung linggo'y nakapilid ng patahi ang kanyang pinapasukan. Tinanghali siya ng bangon. Hindi siya ginising ng kanyang Lola Edes na bagaman matanda na yung malakas ang katawan at ibig niya lagi nag-iisa sa pag-aayos ng mga kailangan sa bahay. Bumangon siyang may bahagyang pagkayamot sapagkat hindi siya makasisimbang tulad ng binalak niya nang nagdaang gabi. Suot pa rin niya ang murang bughaw. Ang murang bughaw ay baby blue na manipis na pantulog. Nang pumasok siya sa kusina at nabigla pa ng nabuglawan doon ang dalawang lalaking kapwa na kayuko sa lababo at nagtatanggal ng gripo. Napalingon ng dalawang lalaki nang pumasok siya at nakita niyang humigit kumukulang marahil sa 22 ang mga edad ng mga ito. So, 22 years old daw siguro or average ng mga edad. Okay. Nakapantalon ng itim na pitis sa mga binti. Ibig sabihin ng pitis ay fit. Okay. Naka-polo shirt na bukas sa dibdib, nakalitaw ang walang kamisetang katawan. Mahaba ang mga buhok na nagsasalubong sa dakong batok. Mahaba rin ang mga patilya at samantalang maitim at makapal ang labi ng isang napangisi nang makita siya. Maputi at mapungay ang mga matang sinisipat naman ng isa sa kabuuan niyang nalalambugan ng manipis na pantulog. Parang nahiya siya. Okay. Hinapit niya ang manipis na pantulog ng kanyang katawan at napatabog na tumalikod. Sino bang mga bastos na ito at ang ginagawa rito? Nasa isip niya. Naninig niya ang impit na maikling tao ng isa at ang mahinang sabi, ang bata mo, Brando. Bata ay meaning ay parang sa word ng Kalye chicks. Okay? So ang bata mo, Brando. Napatigil siya, Brando. Donahid na muling pumihit at humarap sa dalawa. Sinabayan ng talikod nang makapal ang labi ang kanyang pagharap. Subalit ang mga matang mapupungay ay nanatiling nakatutok sa kanya. Bahagyang humiti na hindi niya tinugon. Trabaho na, Brando ba? Sabi ng makapalang labi. At saka lamang humarap sa lababo ang mistiso. Ito pala ang dalawa sa mga bastos sa tulay na nasa isip niya. At ito pala ang Brando. Gwapo. Tumalikod siyang huli upang iwan ang dalawa. Nakita niyang pumasok sa pintuan si Lola Edes. Mula sa labas, may hawak na lubong tsinelas na katag. Kising ka na pala, Sidra. Sabi nito nang makita siya. Nasira ang gripo natin at patawag ako ng gagawa. Ang mga batang yan ay mga gilap ko. Iniabot ni Lola Edes ang lumong tsinelas kay Brando. Taga saan ba kayo ha? Ang tanong. Diyan ho kami nakatira sa tabi ng estero. Ang taga-estero ay tila mga pulating ayaw sa lingin ng matanda. So parang nandidiri si Lola Edes sa mga taga-estero.
Nang mayari ang gripo'y wala nang maraming salitang inabot ni Lola Edis kay Brando ang 2 piso. So kung noon pa ito na publish, malaki pong bagay yung 2 piso. No? Paalam na may sabi ni Brando sa kanyang noon ay nag-aayos ng plastic na halaman. Pailalim siyang sumulyap sa nagpapaalam at nakita niyang itong nakatigil, nakangiti, nakatutok sa kanyang mga matang mapupungay. Nakita niya ang walang kiming pahiwatig sa mga matang iyon at mabilis siyang yumuko sa kanyang ginagawa. Kinunot ang noo at hindi tumugon. Nang gabing iyon, sa kanyang higaan, nasa ilalim ng nakapilid niyang talukap ang ngiting umaakit, ang mga matang nagpapahiwatig ng ano. Ngunit hindi na siya musmos. Kung kulang pa sa karanasan upang hindi maibukod ang pag-ibig sa pagnanasa. Alam niya ang pagkakaiba. Alam din niyang dapat siyang magalit at makutsa. Ang isang kahangalan ang kasiyahang nadarama sa gulitan ng mga matang nagpapahiwatig. So, hindi siya makatulog ng gabi na yon dahil doon kay parang ginugulo siya sa isip niya, ginugulo siya ni Brando. Kay si Brando. Kinabukasan sa patahian, maghapong sinabi niya sa sarili na walang halaga sa kanya isang taga-estero. So, pinipilit yung sarili niya, sinasabi niya na hindi niya dapat ibigin o hindi siya dapat magka-crush sa isang taga-estero. Magaspang, mababang uri at bantulot niyang inamin, musmos ang 20. So sinabi niya bukod sa magaspang, mababang uri daw, tapos sinabi niya rin na masyadong bata yung 22 years old. Okay, sa kanyang 31. So nang pauwi na siya, dumaan siya sa isang butika at bumili ng gamot sa Tagyaw at nalabasan niya sa isang lingguhan. So lingguhan ay, tutukoy dyan ay magazine. Okay. Lingguhang magazine. Malayo pa siya sa tulay na kahoy, sumasan na ang tintig sa kanyang dibdib. Ibig sabihin, kinabahan na siya. Pagkatanaw sa pulutong ng mga standby na naghaharap sa tulay. So yung araw-araw siyang dumadaan sa tulay, pero ngayon, pakaibay ka ba niya? Okay. Tuwid ang kanyang tingin, higit pa sa dati, kunot ang noo, nanlamig ang mga paa at kamay. Alam niyang, hindi man siya tumingin, naroon si Brando. Napatigil ang barkada ng mapasin siya. Naramdaman niya ang mga makakuhulugang sulyapan, ngisihan at sikuhan. Tuwid siyang tumawid sa tulay. Simula ng isa. Wala no, pansin yata ang manok natin. Society means sosyal, okay? At umugo ang tawanan. Pumili sa kanyang hakbang. Dapat siyang mayamo tulad ng dati. Maghimagsik sa mga hagaspangang iyon at magalit sa sarili. Nang matuklas ang mangiting sumusungo sa sulok ng kanyang mga labi upang makisabay sa tawanan. So parang imbis na ngayon maasar siya, bakit parang natatawa siya o nangingiti siya? Okay. Nagtiin bagang siyang pilit pinalitaw ang kunot ng noo at lumingon. Hindi mapigil ang sariling hagilapin sa mga, so parang nilingon niya ngayon yung mga tambay, pero hindi para magalit. So parang hinahanap siya, may nahagilap daw ang kanyang mga mata. Si Brando sa umpukan. Sa isang matuling hagod ng matay, nakita niya ito. Pasandal na nakatukod ng sikos sa nangingitim na gabay ng kulay. Bahagyang nakangiting tulad ng kanyang natatandaan. Nakatutok sa kanya ang mapupungi ng mga matang nagbabantang sumpa sa kanyang paghinga. So, titignan pa lang siya, parang hindi na siya makahinga. Humihingal siyang pumasok sa kanilang bahay. Kung na ba yan, Sidra? Tanong ni Lola Edis mula sa kusina. Hindi siya sumagot. Nagtutumuling umakit sa itaas. Natatakot siyang makita ng matanda sa kanyang mga mukha ang nadarama. Nang gabing iyon, matapos ang walang kaniyang hapunan ng kanyang Lola Edis, maaga siyang nagpahinga sa kanyang silid. Makabukod ang silid tulugan nilang maglola. Ang kanya'y nakaharap sa lansangan at nakatanaw sa dako ng estero. So, yung kanya medyo naka-expose siya sa estero. Hindi siya nakatulog. Pinilit siyang magbasa ng aklat, ngunit ang kabuuan ng anyo ni Brando na hangiti, ninunukso ang mga mata sa pagkakasandal sa gabay ng tulay, ang nakita niyang sa kanyang mga pahina. So, medyo papraning na siya, no? Nagbabasa siya, nakikita niya lagi si Brando sa mga page. Nasusuklaman kita, sabi niya. At hinagis ng aklat, ang aklat sa sulok ng silid. Binuksan ng ilaw. Tumungo sa bintana. Sumikdo ang dibdib ng matanaw ni Brando na nakasandal sa poste ng ilaw na nasa ibayo ng lansangan. Nag-iisa,
Naibabaga ang dulo ng sigarilyo na nakaipit sa mga daliri, nakatanaw sa bukas niyang bintana. Sumuko ang ngiti nito nang matanong siya. So, binuksan niya yung ilaw, dumugong siya sa bintana. Nakita niya doon si Brando. Nakasandal daw sa poste, may sindi-sindi yung sigarilyo. Tapos nung sumungaw, nung nakita siya ni Brando, ngumiti ito. Okay. Napaurong siya. Pakiramdam niya nawala ang mga tuhod niya. Sumandal siya sa dingding. Inabot ang pihitan ng ilaw. So, nagdilim ang silid. Padapang ibinagsak ang katawan sa ibabaw ng kama. Hindi. At nag-init ang luha sa mga mata. Pinagsusuntok ang kinasosub sa banaunan. Kung bakit hindi, ano ang hindi? Ay hindi niya naipaliwanag sa sarili. Muling bumangon. Patiyad na lumapit sa bintana na waring iniingatang huwag marinig ang lalaking nasa ibayo ang kanyang mga yabag. Naroon pa rin si Brando. Nakatanaw pa rin sa kanyang bintana habang humingi ng sigarilyo. May kasiyahang pinanonood niya ang kabuuan nito. Ang bawat kilos. Sorry. Wait lang, mawawala tayo. Ito na. Naroon pa rin si Brando, nakatanaw pa rin sa kanyang bintana habang humihitik ng sigarilyo. May kasiyahang pinanood niya ang kabuuan nito. Ang bawat kilos, panatag sa katiyakan ng kanyang anyong sumasanib sa karimlan at ligtas na kamalayan ng lalaki nasa ibayo. So pinatay niya ilaw, nung sinisilip niya, then sinilip niya ulit pagkapatay ng ilaw para hindi halata na sinisilip niya. Nakadalawang sigarilyo pa si Brando. Pagkanubay humakbang na palayo sa poste ng ilaw. Minsan pang tumanaw sa madilim na niyang bintana at yuko ang ulong nakatukot sa mga bulsang marahang lumalayo. Sinundan niya ito ng tanaw hanggang ang isang anyo nito'y lamhuni ng anino ng mga kwadradong bahay sa tabi ng estero. Makintab ang anino ng buwang nakaguhit sa estero. Tahimik na ang gabi. So, okay. Nang walang ano-ano may mga mahagibis na taxi. Tumigil sa malapit sa tulay, umabis sa isang lalaki at isang babae. Nagtatawanan. Magkasanib ang mga aninong naglaho sa dakong karimlan sa gilid ng estero. So, may nakita siyang tumumaba sa estero. Doon sa part ng estero, isang lalaki at isang babae. Kinaniwan na sa kanya ang tanawin ito. Maliit pa siya pinagbabawal ni Lola Edos ang pagtungo niya. Ni ang pagtingin kung maaari sa dako ng estero. Maraming makasalanan dyan, sabi niya. Ang mga babaeng marurumi. Sabi ng babaeng marurumi ay mga babaeng mababa ang lipad. Kung di nga lamang dito ako ipinanganak at dito ko na rin ibig mamatay, lumayas na tayo sa poke na ito. Dahil dati naman ay wala ang mga iyan dito. Sukat na isang umagi na mulatan na lamang na nariyan at namumulaklak ang estero sa pinagtinagning mga bahay na iyan. At nakibahagi siya sa pagkarimari-marim ni Lola Edna sa estero. So parang napuot si Lola Edna sa estero, bata pa lang, tinuro na rin sa kanya na mapuot dun sa estero. Okay, so na tayo. Pauwi na siya isang hapon mula sa patahian. Nang sa pagsakay niya sa isang jeep, isang lalaki ang sumiksik sa kanyang tabi, sabay abot ng pera sa tsoper. Dalawa, mama, sabi. At nanlamig ang buo niyang katawan, si Brando. Sumulyap siya rito. Nakayuko ito sa kanya patagilid. Nanunukso na naman ang mga matang malapit sa kanyang mukha. Lumuko siyang umiiwas, masasal ang dibdib. Minasdan ang bag na nakapatong sa kanyang kandungan. Ginagap ni Brando ang kanyang kamay. So hinawakan niya kamay. Tinangka niya yung kumawala. Subalit tumigpit lamang ang kamay na pumipigil. Sumalyap siya sa kanilang mga kasabay. Isang babae may bitbit ng mga kandila at isang matandang lalaking kapwa nakaiwas ang tingin sa kanila. Pinaubaya niya ang kanyang kamay sa mainit na palad ni Brando. Pinilit itago ang kaapalisaang nadarama. So, tinignan pa niya kung sino yung mga nasa jeep bago siya pumayag or bago siya
Pinabayaan si Brando na hawakan yung kanyang kamay. Pababa, pagbaba nila sa jeep, tanaw na ang tulay na kahoy. Naroon ang mga istamba. Huwag kang sumabay sa akin. Kinatakutan niya ang lalong matinding biro na nakabanta sa sandaling makita siya ng mga istambay na kasama si Brando. Magpasyal tayo, mungkahi ni Brando. Magsine kaya. Ang dating pahiwatig ay nasa mga mata ni Brando. Ang pahiwatig na nasusuklaman niyang hindi maisumpa. May pangambang kumanti sa kanya. Nang madama sa sarili ang pagnanasang sumang-ayon. So hindi siya sumagot, pero gusto niya. Okay. Pero ang sinabi niya, maghihintay ang lola ko, iwas niya. So ibig kong makaniig ka. So ibig daw makasama ni Brando si Sidra. Okay. Ang mapupungay ng mga matay mag-uudyok. Tumanggi siyang titigan ito. Dumalo ka sa amin, sabi niya. Parang sabi ni Sidra, pumunta ka na lang sa amin. Kumiti si Brando, papatayin ako ng lola mo. Hindi naman, nasa edad na tayo. So, sabi ni Sidra, hindi naman nasa edad naman na tayo. Umaling si Brando, magsini tayo at tena, so tara na. So, at aabutin sana ang kanyang kamay, umiwas siya, patakbong lumayo. Ayaw niyang madama uli ang panganib ng palad na iyon. Dumalaw ka na lang, sabi niya. Sabi niya ng palingon. Nakita niyang madilim ang mukha ni Brandong nakatanaw sa kanya. Hinintay niya ang pagdalaw ni Brando. Nabigo siya. Kung gabi, matyaga niyang hinihintay ang pagsipot ni Brando sa poste ng ilaw na nasa ibayo ng daan. Wala. At kung siya nagdaraan sa tuloy na kahoy, nagiging dahilan na makahulog ang sudyapan at tawan ng mga istambay doon, ang naghahanap na pagsagila ng kanyang mga mata sa kanilang umpukan. Pero wala doon si Brando. At isang hapon, binigla na kanyang paglapit ang mga istambay sa tulay. Hinahanap niya si Brando. So isang hapon, nabigla yung mga natambay kasi bigla siyang lumapit. Di ba iniiwasan niya nung una pa lang yung mga tambay dun sa estero. Pero nung hapon na yun, lumapit siya sa mga istambay. So, nahanap niya si Brando. Bakit? Ang tanong ng isa sa kanyang mga matang nakasunga o supil na tuwa. May paggagawa ako, anyang nakunotong noo. Mailap ang mga mata. At tumangong wari na kauuyam ang mga kausap. Doon, no, yung pangatlong barong-baro, itinuro sa kanya ang isang kwadradong bahay na may tagtipang hinunat na batsyang kinalawang. At ang pasigaw ng panghabol nang patungo na siya sa ikatlong bahay na nakahanay sa tubi ng estero. Nag-iisa siya riyan. Pumuntot ang tawanan. So, parang ginok pa siya. Mag-isa lang si Brando dyan. Bahagyang namintig ang kanyang muka. Subalit, nagpatuloy siya. Sa tapat ng pintuan ng barong-barong tumawag siya. Tatatlong baitang lang ang hagdan. Nang bumukas ang pinto, nakatunghay na siya sa 2 metrong parsukat na tagpi-tagping swelo ng bahay. Walang pagkagulat sa mukha ni Brando. Waring inaasahan ng pagdating niya. At nasa mga mata nito ang supil na tawag na nakita niya sa mga mata ng mga pinagtanungan sa tulay. So parang alam ni Brando na hinahanap siya, Sidra. So parang alam niya na na-fall na sa kanya si Sidra. Lalo na nang mapansin nito ang kanyang pagkalito. Halika, pumasok ka, anyaya sa kanya. Huwag na. At lumingap siya sa paligid. May mga nakadungo sa katabing barong-barong at nakamasid sa kanila. Nag-iisa ka yata. Lagi ako nag-iisa rito. Solo ang buong buhay ko. Tumuloy ka. Sumulyap siyang muli sa mga nakadungo sa mga katabing bintana. Huwag na, nasira lamang ang aming gripo at ipapagawa ko sana. Sumama sa kanya si Brando. Nasa taas ng bahay si Lola Edes. Nang pumasok sila sa kusina, pinagtimpla niya ng kaping mainit ang binata habang ginagawa nito ang gripo na madali namang naayos. Ito yung sabi niya. Kinuha ni Brando ang kape ng kanyang iabot. Itinapon sa lababo. Mahigpit na pinigilan ng kanyang mga kamay hanggang siya'y masaktan. Hindi kape ang kailangan ko. Ikaw. Bitawan mo ako. Habang kanyang tinig, iniingatang huwag marinig ng matandang nasa taas. So, ang drama, no? Tinapon niya yung kape, tapos sinabi niya, hindi ko kailangan ng kape, ikaw ang kailangan ko. So, sabi ni Brando kay Sidra. So, nilagom siya ng mga matang bumubuklat sa kalooban niya. Sinadya mo sirain ang gripong ito.
Bitiwan mo ko, so sabi ni Sidra. Narinig nila ang yabag ni Lola Eda sa itaas patungo sa hagdan. Pinitawan siya ni Brando. Dalawin mo ako sa bahay ko mamayang gabi, pabulong na sabi. May pag-uusapan tayo. Kinilabutan siya. Tumalikod na hawak ang nasaktang kamay. Nakayuko na sa lababo si Brando at tinitignan ng gritong nangangaog si Lola Edas. Hindi siya nagtungo sa bahay na nasa tabi ng estero ng gabing iyon. Ninang sumunod na mga gabi o nang sumunod pa. Subalit ilan pang gabi ng pangungulila at kalungkutan ng ang kailangan bago niya isuko ang kanyang katwiran. Sa isang hating gabing tulog si Lola Edes, lakas loob niyang sinuot ang karimlan ng mga anino sa tabi ng estero. So isang gabi, after ng mga gabi na hindi siya pumunta sa anyaya ni Bru, ni sa anyaya ng lalaki ni Brando, nakita niya na isang gabi, parang sa pangungulila niya ay sabi ko, lakas loob niyang sinuot ang karimlan ng mga kanino sa tabi ng estero. So pumunta siya. Saglit na nagbantulot. Pigil na malabong babala ng mga lumang pangaral. Nang sa piti ng hagdan ng ikatlong barong-barong, so sa tapat mismo ng bahay ni, ni Brando, nanginginig ang katawang tinulak ang pinto. Bigling umawang. Narinig niya ang kaluskos ng mga katawang nabulabog sa loob. So may mga kaluskos ng katawan na nabulabog sa loob. Sino ba yon? Galit ang isa. Tinig babaeng sunundan ng masasamang salita ng pigil na tinig ni Brando. So merong babae doon sa loob. Tapos nandun din si Brando. Okay. Niyanig siya. Lalo pang nanginig. Tumalikod bago pa man nakapagpas siya. Habol ang hiningang tumakbo palayo. Matuling nag-aapoy ang mukha sa hiya at hindi na matanaw ng sumungo na si Brando upang sinuhin ang pangahas na tulak ng pinto. Kumakatal pa rin ang mga katawan nang sa pipi niyang tahimik ang kanyang silid. Alam niyang isusumpa niya ang kanyang sarili matapos ang gabi iyon. Subalit ngayon, ang pag-ibig lamang niya ay mamatay. Ang ibig lamang niya ay mamatay. Pilit siyang umiiyak, subalit ayaw umagos ang luha. Sumubsob siya sa mga palad at nagigitnit. Saka lamang niya napansin, wala ang tsinelas sa suot niya kanina. Nawala sa kanyang pagtakbo at nakapulapon sa kanyang mga paha ang putik sa bahay ng estero. So, tapos na. So, sa last part, yung pahiwatig dito, actually, hindi malinaw, ano, kasi nakita natin na parang gustong i-plant kasi sa atin ng author sa umpisa na tahanan ng mga prostitute yung estero. Okay, so dun sa mga taxi, sa madumi, sabi ni Lola Edes. So, kaya dito pwede natin ipakahulugan na si Brando ay baka ganun yung trabaho. Okay, so kasi may babae daw sa loob ng bahay, tsaka makikita natin din or hindi natin alam kung sino yung babae dun sa loob ng bahay. Maaaring girlfriend din ni Brando. Okay, so ngayon yung dulo din niya ay parang masimbolismo din kasi sinabi mula sa umpisa sinimulan tayo na diring-diri si Sidra sa estero, pero sa huli hindi niya napansin na 'di ba pagdadaan nga siya noong una, natakpan pa niya ilong niya, diba ganyan. So this to be yung kanyang paglakad, pero mapapansin natin dito sa huling part na 'di ba nakarating siya ng bahay na hindi niya napansin. Puro putik ng estero yung kanyang paa dahil wala na siyang tsinelas. So, may malaking pagbabago o naging transformasyon sa buhay ni Sidra bilang pangunahing tauhan. So, sa gagawin yung buod, sa gagawin yung banghay, ang ipakita niyo sa akin ay yung 4 na punto na naglalarawan ng isang banghay ayon sa pananaw ni Sidra. So, ano ba yung ninanais ni Sidra? So, ano yung suliranin ng pagnanais niya? Ano yung mga ginawa niya para makuha yung nais niya? Then, sa huli, ano yung kinalabasan? Nagtagumpay ba siya o nabigo siya sa kanyang ninanais? So, doon lamang nagtatapos yung pagtalakay natin o yung pagbabasa natin sa estero. So, abangan niyo pa yung susunod na part ng pagbabasa natin ng ikatlong maikling kwento. So, yun lamang at